ay taga-Team Giting rin po. Marami nangyari sa senior citizens, maraming bagong benepisyo. Dahil ang chairman po ng committee, taga-Team Giting rin po. Sa ating transportation, sa totoo, pati yung prangkisa po natin, nalibre na yun. Dahil yung chairman po, yung majority leader natin, taga-Team Giting rin po yan. Marami rin po nangyari pagbabago sa business natin, yung mga wala nang binabayaran pag 250 or less. Iba pang mga sa palengke po, nabawasan din po yung mga singilan. Dahil yung chairman naman natin ng industry, taga-Team Giting rin po yan. Nakita nyo naman po, si Coach Paul Senogat, kahit hindi nanalo nung huling halalan, tumulong pa rin po, sinigurado niya, may boses ang civil society sa ating City Hall. Importante po yan, alam niyo po kung bakit? Kung merong isa dyan mawala, sa 6 na konsihal natin, kung isa dyan, hindi nyo nahalal nun, baka mamaya po, yung benepisyo, hindi natin nagawa ngayon. Malay po natin kung wala si Pau, walang senior benefit. Kaya sana po, diretso na po natin lahat. Wala na po tayong iiwan. Yung 6 po, kailangan po buo dahil sa totoo lang, chairman yan ng isang committee na merong nagawa. May programa para sa ating Pasigenyo, sa ating lungsod ng Pasig. Equally po, mahalaga rin dyan. Hindi rin magagawa ng bawat konsehal yan kung walang magaling, mahusay na vice mayor na tumututok sa kanila. Yan naman po totoo. Si Vice Mayor Dodon po, ni minsan hindi nag-absent yan. Lagi nag-attend po yan ng bawat committee meeting ng ating plenary sa council. Nag-attend po si Vice Mayor Dodon. Kung nag-absent po yan, baka merong ordinansya na hindi napasa. Sayang po yung tulong. Kaya sana po, huwag natin kalimutan. Dapat dire-diretso po, lalong-lalo na ang Vice Mayor ng Team Giting na si Dodon Jaworski. Ngayon po, sa party ko bilang congressman po, ang trabaho ko talaga, gumawa ng batas. Sa pink po na pamaypay na pininimigay ko, nakasulat po dyan yung lahat ng batas na ginawa ko simula't simula na naging congressman ako. Unahin ko na po, sa totoo, yung pinakauna kong ginawa talaga, dahil dito po sa Pasig, nung una akong tumakbo, marami po noon ang nagsasabi nagtatrabaho sila na minimum wage earner sila. Nung bago po ako naging congressman, pag minimum wage earner ka, nagbabayad ka pa ng income tax. Pero ngayon po, dahil sa batas ko, wala na po, income tax exempt na po ang minimum wage earners. Yung iba, hindi ko na po babanggitin, yung mga ALS, mental health, yung mga ibang mga batas dyan. Isa na lang po babanggitin ko. Ito naman po yung sa inclusive learning education. Dito sa ating lungsod, sa totoo po, nung unang termino ko, noong 2007, naimbitahan po ako sa Bagong Ilog Elementary School. Naimbitahan po ako para mag-attend nung graduation ng ating mga learners with disabilities. Yung SPED, pagdating ko po, 2008 po ito eh. Pagdating ko po doon, wala pang K-12 nun eh. Grade 6 ang graduation nun eh. Pagdating ko sa Bagong Ilog Elementary, nung binibigay po yung mga diploma, napansin ko, yung graduates po, kasing tangkad ko, kahit ko po, grade 6. So tinanong ko kay principal, sabi ko, ma'am, ang tatangkad pala ng ating mga estudyante na may disability, na sa SPED school natin. Kasi kahit ko sila eh. Sabi sa akin ni principal, kung ang totoo niyan, noong panahon kasi na yun, wala pa tayong SPED High School. So yung pinakamalapit na SPED High School sa atin, ay doon pa po sa Maynila, private pa. Kaya sabi ro ng mga magulang sa kanila, principal, kung pwede, paulit-ulit na lang yung anak ko sa grade 6. Kasi sa totoo, mas mabuti nang pumapasok kaysa sa bahay lang siya. Masyadong mahal pumunta pang Maynila. Pero pagkatapos po nun, nagtayo na tayo ng mga SPED High School sa ating lungsod. Ngayon, meron na tayong high school at elementary. Pero ang namumuno po niyan, Department of Education. Paano po yung bata na may autism?
Kahit kano kagaling po ang mga teacher po natin magagaling, mahuhusay. Pero pag autism ang pinag-usapan, kailangan mo ng dalubhasa. Kailangan mo developmental pediatrician. Paano po kung ang problema hindi nahihirapan siya magsalita? Kailangan po speech therapist. Kailangan ng mga physical therapist, occupational therapist, iba-ibang dalubhasa. Pero ang totoo po, kahit gano'ng kagaling ang isang guro, hindi po yun yung hindi yun yung training niya nung nag-aral siya. Kaya sa batas po na yan, nilagay ko na po, ang mamumuno na po ng SPED INRC natin ngayon, dapat DepEd at Department of Health para makapaglagay ng mga doktor. Kasi isa pa pong mahal dyan, yung, di ba pag may anak na may disability, sa private pa po pupunta yan para magpa-assess. Ang mahal po, umaabot siya 2,000, 4,000, may 6,000 para ma-assess. Dapat po dito na sa ating mga SPED ILRCs. Pero, dinagdagan ko pa po ng bonus. Kasi ang totoo, pag ikaw'y nanay o tatay na may anak na may disability, ang pinakakabado ka, paano kung mamatay na ako? Sino mag-aalaga sa aking anak? Kahit may kapatid po yan, may kanya-kanyang pamilya yan eventually. Kaya dito po sa bagong batas na ito, nilagay ko na rin po dyan ang DSWD para panghabang makagawa na po ng programa, parang 4Ps, para panghabang buhay, kahit wala na yung magulang, yung batang may disability na long term, kahit tumanda siya, nandiyan pa rin ang gobyerno para financially tulungan siya. Hindi siya may iwan mag-isa. Yung ibang batas po, hindi ko nababanggitin. Pero ito, may isa lang akong gusto mabanggit. Siguro nabalitaan na rin naman yung iba, pero babanggitin ko ulit. Meron kasi po akong talagang tinutulak na bagong panukalang batas. Sa House po, napasa ko na on third and final reading. Ang Senado po, dinidinig naman po nila in fairness. Itong bagong panukalang batas na gusto kong maging ganap na batas na, ay inaamyendahan ko na po yung K-12 program. Alam po ninyo, yung K-12 program, kahit gano'ng kaganda yung intensyon na yan, kung implementasyon talagang hindi natin kaya, pahirap po yan sa estudyante, sa guro, sa pamilyang Pilipino, pamilyang Pasigenyo. Ang totoo, nung unang pinangako sa atin yan, anong sabi nila? Noong 2012, kasi doon po sinabi yan eh, pagtapos ng grade 12, ang lahat ng graduates may kalidad na trabaho at college ready. Pero nandito na po tayo. 2025 na. Tingnan po ninyo yung trabaho na kuha ng graduate ng grade 12. Hindi naman nag-iiba sa sana nagtapos na ng 4th year high school o grade 10. Pareho lang ang trabaho na kuha nila. Hindi nakatulong yung 2 taon na nadagdag sa kanila. Pangalawa, pagdating ng kolehiyo, depende pa ngayon sa kurso ko kunin mo. Kung gusto mo mag-engineering, tatanungin sa'yo ng kolehiyo, anong strand ang kinuha nung senior high school? Kung hindi ka nag-STEM, dadagdaga ka pa ng subject sa kolehiyo kung gusto mo ng engineering. At marami pa pong ibang kursong ganyan. So, napahaba na natin yung 11 and 12, pinahaba pa nila yung kolehiyo. Yan po ang totoo. Kaya sabi ko nga, panahon ng amyendahan ng batas na yan, gawin po natin, i-reform natin ang magiging maayos para sa ating lahat. Una po, ito po yung pinasa ko sa House of Representatives. Sa grade 10, mag-graduation na muna po tayo. Lahat ng bata, mag-graduate sa grade 10 muna. Pagkatapos po nun, pwede na sila magtrabaho. Kasi ang totoo naman po, ang trabaho nga na nakuha ng grade 12 graduate, pareho rin ng grade 10 graduate. Ang lagi nila sasabihin po, mali si Congressman Romulo dyan, kasi ang grade 10, papuntang grade 11, 16, 17 years old lang yan. 18 para makapagtrabaho. Ang sabi ko nga, basahin po nila ang labor code. Noong nag-aaral pa ako ng law school, noong nagpa-practice pa ako ng abogasiya, at ngayon may bagong batas, yung EBET law. Kahit nga 16 to 18 ka, pwede ka maging learner, pwede ka maging apprentice. At hindi ka tulad ngayon, pag nag-tech VOCTRA ka, tapos mag-on the job ka, minsan ikaw pa magbabayad para maka-on the job. Eh sa EBET law po, sa labor code,
ikaw ang babayaran pag nagtrabaho ka sa industriya. Kailangan ganun po ang mangyayari. Itama po natin yung mali na ginagawa po nila. Pangalawa, kung talagang gusto mong magkolehiyo, sa totoo, meron pa rin 11 and 12. Pero ito yung proposal ko sa DepEd. Tanggalin na yung mga track. Tanggalin na yung mga strand. Isa na lang, academic track na lang. Tapos hindi na 31 subjects o 15%. Masyado marami po yun. Hindi naman kailangan lahat yun. Sabi ko, 8 subject na lang. 4 na mandatory sa 11, 4 sa grade 12. Yung iba elective na lang. Ano yung 8 subject? Yung 8 subject, ito yung 8 subject na naiiwan na GE subject sa first year college. Yung pag nag-first year college ka, may dadaanan ka talagang GE subjects eh. English 1, History 1. Sabi ko sa DepEd, kopyahin na lang yung 8 yun. 4 sa 11, 4 sa 12. Pag napasa mo po yun, college subject yun, ibig sabihin, college ready ka. Tapos pagtapak mo ng kolehiyo, pwede kang kumuha ng advanced placement exam sa kolehiyo. Pag napasa mo po yun, dapat mag-credit yung 8 subject mo sa 11 and 12. Yung 4 na taon sa kolehiyo, pag napasa mo yung 8 advanced placement at mag-credit yung 8, yung 4 na taon, 3 kalahating taon na lang ang kolehiyo mo. Mababawasan natin. Pero meron akong panghuli na nilagay po doon sa panukalang batas ko. Pag graduate ka ng grade 10, may option ka. Pwede kang kumuha ng tinatawag kong honors exam. Pag napasa mo yung honors exam na yun, accelerated ka na sa first year college. Hindi ka nadadaan ng grades 11 or 12. Kasi nagprepara ka, nag-aral ka nung K to 10 mo. Mahusay ka. Pagbigyan na natin, makadireksyon na siya para makatulong sa sarili niya at sa kaniyang pamilya. Alam niyo po, sa totoo, ito lang po, no? Edukasyon lagi pinag-uusapan namin dito eh. Kasi mahalaga edukasyon. Sa totoo, maganda po talaga maging high school graduate. Maganda rin maging college graduate. Maganda nga po maging doktor, nurse, abogado, engineer, teacher. Maganda po lahat yung profession na yan. Pero alam natin sa Pasig ang totoo. Hindi edukasyon ang pinakamahalaga lang. Ang mas mahalaga pa po dyan, yung ugali ng tao. Yung pagkatao niya, yung karakter niya. Dito po sa Pasig, ito naman ang totoo. Marami po dito, nakilala ko, na hindi man nakapagtapos ng high school. Pero araw-araw, nagbabanat buto para makapagtrabaho, mapaaral, mapakain ang kanilang pamilya. Hindi ba mas marangal na tao yun kaysa isang nagtapos, pero masama naman ang ugali? Dito nga po, sa Pasig, sa totoo lang, meron tayong tinatawag na ugaling Pasigenyo. Di ba nga, sa Marcha ng Pasig, yung lines 3 and 4 nakalagay doon, ano ang lungsod ng Pasig? Bantayog ng kadakilaan at kagandahang asal. Kasi dito po sa atin, gano'n talaga tayo, mabubuting tao ang Pasigenyo. Dito po sa Pasig, ito ang totoo, dito sa Pasig po, ang ugaling Pasigenyo, unang-una, rumerespeto tayo sa bawat Pasigenyo. Rumerespeto tayo sa bawat tao. Rumerespeto tayo sa ating mga kabataan. Rumerespeto tayo sa ating mga senior citizens. At lalong-lalo na, rumerespeto tayo sa kababaihan ng lungsod ng Pasig. Ang ugaling Pasigenyo po, hindi marunong manira. Marites man tayo. Hindi tayo mananinira ng tao. Hindi masasama ang sinasabi natin. Ang ugaling Pasigenyo po, hindi gumagawa ng fake news. Ang ugaling Pasigenyo po, marunong naman tumingin sa mga tao na talagang kahit papano may kadakilaan na binigay sa ating lungsod. Kanina nga po, naalala ko lang, kanina binabanggit dito yung, again po, na wala namang ibig sabihin ito. Para makumpleto ko lang po yung ugaling Pasigenyo. Kasi dito po, marunong naman tayo tumanaw. Alam natin kung mabuting tao, mabuti tayo sa kanya. Di ba, pag mabuti sa'yo, mabuti ka rin sa kanya. Yun ang gagawin mo, yun ang totoo.
nabanggit kanina ni Vice Mayor Dodo, sa totoo, ito naman ang totoo, maaaring hindi perfecto ang team meeting. Maaaring maraming gusto pa natin gawin para sa team meeting. Maaari po na may pagkakataon na hindi napagbigyan ng bawat individual. Pero ito naman ang totoo. Nung si Mayor Vico na nanungkulan bilang alkalde ng ating lungsod, umiba naman po talaga ang imahe ng ating lungsod. Yan, totoo yan. Yan naman siguro, pwede naman natin aminin yun, di ba? Alam nyo, may panahon noon, hindi maganda yung imahe natin. Hindi na naabutan ng kabataan dito. Kung maalala po ninyo dati, nagkaroon dito yung Tiangge sa tabi ng City Hall. Di ba? Noong time po na yun, sa totoo, parang pag sinabing taga-Pasig ka, yun yung tatanungin sa'yo, yung Tiangge. Sa totoo, tayo, alam naman natin, hindi tayo parte nun eh. Alam natin, hindi Pasigenyo yun. Alam natin, hindi tayo ganon. Pero, nagtiis tayong lahat. Dahil damay-damay tayong lahat, di ba? Pero nung dumating si Mayor Vico, sa totoo, nagtrabaho ng mabuti. Sa totoo, pantay-pantay ang tingin sa bawat Pasigenyo. Sa totoo, walang pinaburan. Sa totoo, sinakripisyo po niya sarili niya. Yan naman po ang totoo. Kasi ang dali po na makita yung mga programa ngayon eh. Pero alam natin ang totoo. Sigurado maraming lumapit kay Mayor Vico na sabi sa kanya, Vico, wala namang makakalaman. Pero nakita natin, lahat ng pagsusubok na yun, hindi po niya pinatulan yun. Sinigurado niya, maayos po ang ating lungsod. Dahil po doon ngayon, pag lumabas ka ng lungsod natin, sa totoo, pag may suot kang t-shirt ng Pasig, kung malaman nila, taga-Pasig ka, ano sasabihin ka agad? Sana all. Tama po yun. Yan naman po ang totoo. Sasabihin nila sana all. Kanina umaga po, meron akong interview sa radyo tungkol sa isang bagay. Alam niyo po sinabi sa akin nung uli? Sabi sa akin nung nag-i-interview sa akin, Congressman, alam mo, binabasa namin yung mga komento tungkol sa Pasig. Ang sinasabi po doon, eto po live yun ha, kasi interview yun eh, sa radyo eh. Nababasa po namin, nakalagay doon, sana si Mayor Vico, mayor rin namin. Yun po sinasabi kahit sa lugar. So ngayon po, nag-iba na po ang imahe natin. Simula nung si Mayor Vico, aminin natin, proud na tayo sabihin, ako'y Pasigenyo. Sa totoo naman yun. Pag may pagkakataon, lumabas ka, papakita mo nga yung shirt mo na taga-Pasig ka eh, para sigurado, talagang matuwa sa'yo. Tatanungin ka talaga, sana all. Yun ang comment talaga pag nalaman yung taga-Pasig ka. Kaya sana po, etong papunta na si Mayor Vico sa last term niya, bilang ugaling Pasigenyo, sa isang tao na, alam naman natin totoo, talagang maganda naman ginawa sa atin eh. Hindi ba tama naman, nabigyan naman natin siya ng buong team meeting niya na talagang makakatulong sa kanya sa next term niya. Hindi ba yun naman ang ugaling Pasigenyo? Siguraduhin natin, lahat ng halalin natin taga-team meeting naman. Pagbigyan naman po natin yung Mayor Vico natin. Maaasahan po ba namin sa iyo yun? Maaasahan po ba namin sa iyo yun? Maraming salamat, Barangay Bambang. Mabuhay po ang lungsod ng Pasig.